Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Happy Sunday po dito sa lugar namin. Tulad nga po ng sinasabi ni FL Lisa, Happy Sunday everyone. Siguro habang napapanood nyo to, Monday afternoon na sa inyo, no? Ito po ang ating video premiere. Welcome po sa lahat, okay? At bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay shoutout sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super stickers, super chat, and super thanks. Sa mga katuwang natin dyan sa ating video premiere, kung meron man, sa chat box at comment, the likes of Maricris Hernandez. Laging una si Ate Maricris. Siya rin po kasi ang laging una sa comment section. Si Elora Liz, si Kai, si Tita Aurora, sa mga nandyan po sa buong bayan ng Palawan, Zambales, Norte at sa advocates ng West Philippine Sea. Lagi po kayong mag-ingat dyan. Very tensionado po yung lugar na yan. And you will be in our prayers. Si Ai Chang, si Miyu, Kaluyal Wanabet, Kaluyal Senchang, si Beth M, na puro mga taga Japan, no? Dami nating members from Japan, no? At mga super supportive po sila. Lahat naman kayo super supportive, no? Huwag kayong magtatampo. Minsan na-slip of the tongue, nakakalimutan kayo, pasensya no na. Alam nyo naman, going there tayo. Pero si Carclea, nandun na. Kaya nga lola na siya. Ay, maaga pa po dito sa amin, no? Wala pa pong alas 7 ng umaga. Nagbablog na. Kasi mabibisi tayo mamaya. At ganun din po, nandyan si Mami B, si Mami Peng, si Ate Mai Tibaysa, si Maritel T. Puro M yun Si Priscilla Acepcion, si Sisette Ballesteros, mga magkakasama sa grupong Friends for PBBM. No? Sila po yung mga sumusuporta at umaagapay sa mga pro-admin vloggers, no? At mga pro-PBBM. Okay, sino pa? Si Lorna Rafael, Ninita Umani, Nilda Arceo, Ilocana Cana, Carclea, Hattori, RN Tusens, Dani Reynado, Mohamed, ito pa, si Malditang Lola, Mamilo Parker, Jean Jagers, Virgie Pamposa, Simply Me Jenny, Honesto Pantala, Lozana Nerpio, Ludi Pamilar, si Berna Villapuerte, si Girlis Mascarenas, Suset Ballesteros, nabanggit ko na ulit ito, no? At si Romulo Bumatay, no? Saka si ano ba yun? Si Rolando Madarang ba yun? O Randy Madarang? Di ko po maalala yung first name niya. So, yan lang po, no? Pasensya na. Sobrang aga dito at napaaga din itong ating vlog. So, nakita ko po kasi ito habang naglilibot tayo sa social media. Very interesting. Pero paalam ko lang sa inyo, yung aking pong account sa Facebook, restricted na naman. Kababalik lang nung isang araw, restricted na naman. Sinabi sa akin, hateful comment daw. Alam nyo kung anong kinoment ko? Kasi yung isa doon, ang topic West Philippine Sea. Ang dami daw Vietnamese doon sa ating West Philippine Sea nangingisda. Ang comment ng kababayan natin, sabi niya, bakit ang China lang ang binabatikos? Ang sabi ko naman, alam mo ba kung ano ang ginagawa ng Chekwa sa ating West Philippine Sea? Maya-maya, binigyan ako ng restriction. Kinontes ko. Ewan ko, i-review daw. Hindi naman hateful speech. Anong hateful speech doon? Chekwa? Kayo nga, hateful speech ba ang Chekwa? Normal sa atin yan. Ano ang pagiging racist doon? Anong pagiging prejudice pag sinabi mong Chekwa sa ating mga Pilipino? Nasasaktan ba sila? Masama ba loob nila pag tinawag silang Chekwa? Wala naman Diba? Gago yung Facebook, Ang tanga nung mga nandyan. Mga PI kayo dyan sa Facebook, nyo? Community guidelines nyo, palpak. Yung mga nagpo-post nga ng mga fake news, hindi nyo matanggal Tapos yung salitang Chekwa lang, nakita nyo sa inyong
comment sa algorithm. Gago. Tang ina, siguro pinamumuhayan ng mga tsekwayang Facebook Philippines na yun. Busy. Dapat talaga magkaroon na lang ng another Facebook eh. Putang ina. Wala nang ginawa oh. Di ka makapag-share. Di ka makapag-comment. Ganon. Sin ka lang. Ina, anong klaseng social media itong Facebook na ito? Diba? Tsekwa. Tang ina nyo. Tsekwa lang eh. Ginawa nyo pang offensive. Bobo. Ikaw nga dyan, kung sino man yung mga taga Facebook Philippines, mga PI kayo, no? Siguro mga tsekwa kayo, mga hayop kayo. Anong masama sa tsekwa? Normal yan eh. Sa atin, nasabihin, banggitin. Kaya nga sabi nga yung call it a spade eh. O di, I call it as is. Tsekwa. Okay. So, ang topic natin, isa lang. Yung lintaya o yung drama ni Digong. Kasi meron po siyang open letter. No? Nakita ko po ito. Alam nyo naman, super fan ako ni Sir Benji Contreras. Nakita ko po sa page niya. At nagsalita po siya talagang si Sir Benji talagang capital letter lahat. Oh, alam nyo naman, pag capital letter yan, lahat ng sinulat, galit eh. Galit na galit po si Sir Benji. Sir Benji, saludo. Talagang defender of Marcos talaga si Sir Benji. Kaya, babasahin natin dito, isa-isa, kokomentuhan natin yung paragraph or paragraphs ng drama ni Digong. Kasi po, ano po yung drama niya? An open letter to the people of Tacloban and the Philippines. Naalala nyo, kinancel nila yung kanilang mautog rally dyan sa Tacloban. Ang sinisisi, ang Pangulo, si Speaker Martin at si F.L. Lisa, lahat na lang isisi. No? Bakit nila ginagawa yan? No? Ang tatanga nyo eh. Sa totoo lang, na-realize ko yan. Kasi may content tayo dyan. No? May isa tayong content. Yung sa mautog rally nila. No? Ngayon, na-cancel. After na i-post natin yun, nakita ko kay Mami Peng na cancel daw pala yun. So, that's good. Pero, sa totoo lang mga kababayan, ang tatanga ng kampo na yan. Tanga talaga. Mga bubita. Bakit? Unang-una, okay, karapatan nyo kahit saan kayo mag-rally. Saan kayo mag-prayer rally, mag-peaceful rally. But first, alamin nyo muna ano yung kondisyon doon sa lugar. Mag-advance screening na kayo, mag-advance scouting na kayo. Ano yun? Unang-una, weather. Di ba? Pwede naman kayo magtanong ng weather eh. Andyan si Google. Andyan si AccuWeather. O kung anong pwedeng kuhanan nyo ng weather on that particular date. Pangalawa, alamin nyo yung sitwasyon doon sa lugar. May development ba? May ganito ba? May ordinansang may ginawa ang municipality? Di ba? O, tapos yung flights. Alamin ninyo. Kung anong advisory ng mga tulad ng MIAA, CAAP. Di ba? O, naglilintaya kayo dahil na-cancel ninyo. Eh kung ano ba yung mausig ba? Ha? Mausig. Sabi nyo mausig kayo, matapang kayo. Kung matapang naman pala kayo, ba't nyo kinancel? Ba't hindi nyo itinuloy? Di ba? Matapang eh. Susuungin lahat. Hindi yung naglilintaya kayo. Sinisisi nyo lahat ng unfortunate circumstances ninyo sa Pangulo. Tama, mali. Lahat na lang eh. Pati baka pagsakit ng tuhod ni Digong. Isisi sa Pangulo. Yung hindi na pagtayo ni Manoy niya, isisi sa Pangulo. Hindi siya makatulog sa gabi, isisi sa Pangulo. O di kaya kay Speaker, o kaya kay Lam. Lahat na lang. Alam nyo mga kababayan, sa aking opinion lang, sinadya talaga nila yan. Na dyan sa lugar na yan, gawin yung kanilang peace rally. Maybe, alam nilang mangyayari yan, pero
ginawa pa rin nila at para kung mangyari man ito, kunwa halimbawa lang cancel, isisi sa Pangulo. Kasi isang talagang udyukan nila ang mga tao. I-mind conditioning nila ang mga tao na itong gobyernong ito na nagsasabuatan, ang Pangulo, si Speaker, at silam, at yung mga governors, mga LGUs na kampi sa kanila, na supilin ang karapatan, mag-assemblea, magpahayag ng mga saloobin. Tinitrigger nila. Ginagatungan nila. No? Dito mababasa nyo mamaya. Naratibay. No? Kunwari, mag-rally tayo dito. Tapos, pag gawan natin ng kwento, i-cancel natin. Para lalong maano yung tao. Ganun po eh. Hindi nyo nakikita. Paulit-ulit lang, cancel, isisi sa gobyerno. Pinipigilan nilang, binili nilang lahat ng ticket. Wala namang maipakitang pruweba na binili lahat nilang ang ticket. Ang gobyerno nagpakita ng pruweba for their safety. Nagpakita ng nagpakita ng pruweba na merong ganitong nagaganap sa lugar ng pagdadausan ninyo. Pero hindi yun ang pinapakita ng mga gago na ito. Ngayon, panay ang todo ang sisi. O tingnan ninyo yung open letter niya daw, si Digong. Super drama. Sa palagay ko, hindi naman siya ang nagsulat nito. May writer yan. No? Saka sana, sa uulitin, isulat nyo naman sa Tagalog. No? Pa-English pa kayo eh. O, alam ko ba, hate nyo ang English. Ito sabi. I am writing this open letter to the people of Tacloban in the light of recent events that have brought inconvenience, discomfort, and disruptions in their lives. This is for all those whose flights had been canceled, travel to the city has been restricted, normal activities disrupted by unscheduled power interruption, and obstruction in the use of the Remedios Trinidad Romualdez Plaza. So anong gusto nyong mangyari? Dahil nga, sa totoo lang, mga kababayan, pinakita na natin to. Merong signal number 1 na bagyo na si Aghon. Gusto nyo, yung mga gago, bulag at bobo ninyong follower, isulong ninyo sa ganyan? Bakit hindi nyo sinabi sa mga gonggong ninyong followers at mga bulag nyong believers na meron palang bagyo, dadaanan ng bagyo? Yung dito, kasalanan ba ng gobyerno na makancel ang flights ninyo? Sinabihan ba ng administrasyong ito kung sino man yung nagpa-flight sa Tacloban na airline, itigil niya na? Kasi yung mga mautog pupunta doon. Ganon? So may kinalaman ng gobyerno sa pagka-cancel ng mga flights? Really? Ibig ba sabihin, diktador ang administrasyong ito? Patunayan ninyo. Iilan lang kayo, wala kayo sa mayorya. 'Di ba? Tapos, yun daw mga travel to the city restricted. Kung merong mga ginagawang improvements, kayo ang nagdi-disrupt no? Kayo ang gumawa ng inconvenience, discomfort, and distraction sa buhay ng mga follower ninyo. Kasi patuloy kayong nagsisinungaling. Hindi nyo na lang sabihan ang mga followers ninyo na makiisa tayo sa gobyerno. Kasi kung ang gobyernong ito ay tinutuloy ang mga proyekto ni Digong, ang mga programa niya, why not? Para rin naman sa inyo. Hindi Bakit? Ganid kayo sa kapangyarihan. At pangalawa, merong powers that be. Gagamitin natin yung sinabi ni Migsubiri. Powers that be. O di kaya, outside force that controlling you. Sino yun? Di yung amo ni Digong dun sa China. Diba? Kasi, hindi mapayuko si Pangulong Bongbong Marcos dyan sa West Philippine Sea, kaya itong ginagawa nila. They are trying na magkaroon ng uprising ang mga tao para mapabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos. But it's not gonna happen. Diba?
Siguro kaya lang may mga pupunta diyan dahil may live show eh. 'Di ba? May aawit na artista, may mga sexy dancers. Oh. Pero yung message ninyo, wala yan. Tatawanan lang kayo. Saka bakit pa kayo nagpunta diyan sa Tacloban? For what? Ano? Mga gunggong pala itong mga to eh. No? O yan, yung second paragraph is about yung maisog pala to eh. Maisog. Ano ba talaga? Maisog o mausig? Ano eh? Ang gulo eh. Dyslexic talaga, no? O ito, punta tayo dito sa next paragraph. This is not the first time they succeeded in preventing the rally in Bulacan. Ang hindi daw lang nila na napigilan ay yung sa Davao del Norte, Dumaguete City at sa Cebu. O sino naman nagpipigil sa inyo? Ha? May pumigil ba? Di ba yung dun sa Bulacan, di ba yung may-ari ang ayaw? Private property. Hindi kayo nakipag-coordinate ng mabuti. At ang balita nga, di umano, iba yung nirepresent ninyo. Sabi nyo, party-party lang. Tapos yung pala, maisog rally na ninyo. O, yung una, yung bayan sa Malolos, ayaw ng gobernador eh. Ano magagawa ninyo? Diba? What you gonna do? You will be doing the inconvenience, discomfort, and disruption sa buhay ng mga nandun sa Bulacan. Imbis na nagtatrabaho sila, imbis na kung Sabado man yan, imbis na nagpa-family gathering sila, banding, kinukuha nyo pa. Inaagaw nyo pa yung banding ng pamilya, yung kasiyahan nila, tapos magmumura-mura lang kayo. Di ba tinawag nga kayong mura rally? Di ba? Yung sa amin yan, hindi na kami maniwala dyan. Tapos daw, ito daw po, sinususpindi, nire-relieve yung mga kaalyado nilang mga gobernador. Ewan ko sa inyo, bahala kayo. No? Ito na yung drama niya. You know? Hindi naman pang MMK tulad ni Guo. Pero alam nyo na, yung matandang hukluban na sobrang drama. If only I will be the only one who will be made to suffer, I would not hesitate to stop getting the message across to the people of Tacloban and the rest of the country. All of you know that it is not the case. Among other things, the economy will worsen. The peace and other situation will further deteriorate. And a war that does not concerns us will break any time. Diba ang drama? It's all about me. Ako na lang ang gamitin ninyo. O ano ka? Makasarili. Greedy sa kapangyarihan. The economy will worsen. Really? What is your proof? Ito ang problema eh. Nagbibigay kayo ng mga ganito, sinasabi niyong problema. Nasaan ang pruweba ninyo? The economy will worsen? Tignan niyo yung balita. Ha? Sa PTV, sa PCO, sa PIA. Ang gaganda ng binabalita. Ang daming natutulungan. Ikaw, Digong, ilang libong titulo at lupa ang naipamigay mo na pamahagi mo sa buong termino mo para sa mga agrarian reform beneficiary, sa mga magsasaka. Ano ang ginawa nyo sa DA, sa agrikultura? Puro na lang kayo import. Import dito, import doon. Diba? Hindi nyo nasikaso. Nasaan ang mga pabahay mo? Diba? Yung pabahay mo, inagaw pa ng kadamay. Nasaan ang farm to market roads? Yung build mo? Ano? Ilan ang natapos? Diba? Wala rin. Tinutuloy nga yung build mo eh. Kaso ang ginagawa mo, ginagago mo ang mga tao. Tapos na ang termino mo. Termino ninyo. Bakit hindi na lang kayo magsitigil? Isa lang ang layunin nyo eh. Isulong ang advokasya ng amo nyong China. Bakit? Ang dami ng mga illegal na inchik dyan o chekwap. Utang inang Facebook yan. Diba? Baka pinamumugaran din ng chekwa ang Facebook. Tanong lang baka.
Biruin mo, salitang Chekwa. Protektado ang mga Chekwa, mga kababayan. Di ba? Ulitin ko, anong masama doon sa sagot ko doon sa babaeng nagtatanong, bakit puro China lang daw? Oh, alam mo ba ang ginagawa ng Chekwa sa ating West Philippine Sea? Ano masama doon? Derogatory ba yun? Hateful speech ba yun? Hateful? Chekwa? Di ko naman minura yung Chekwa. O ngayon ko lang mumurahin itong mga putang inang Chekwa na ito. Nasa laula. Hindi po lahat, ha? O sige nga, Facebook, care to explain? Di ba? O ano pa yung sasabi niya? Peace and order situation will further deteriorate. Kayo yun eh. Kayo yun eh. Kayo ang gumagawa ng kaguluhan. Dahil dyan sa inyong mga peace, di ba? Sa inyo walang peace. Kasi hindi umiikot ang tumbong ninyo. Na hindi kayo nakaupo. Umiikot ang tumbong ninyo kasi iniimbestigahan na, inihearing na sa lower house ang EJK mo. At ang sabi nga ni Trillanes, malamang June or July, lalabas ang warrant of arrest ng ICC para sa inyo. Oh, kaya wala kayong peace. Kami nga nananahimik eh. Nananahimik kami. No? Pero binibira nyo ang aming Pangulo. Di ba? Hindi nga nang alam pa paano kayo makisama, makiayon. Wala namang ginagawang masama pa. Di ba? Oh, ano pa? Ano pa sabi dito? War daw, magkakaroon ng gera. Really? Nasaan? Matagal nyo nang sinasabi yan, ah. Di ba? Kung magkaroon man ng gera, hindi tayo magsisimula. We will be on the defensive. Sino ba magsisimula niyan? Sino? Yung amo ninyo na Chekwa. Oh, eto pa. Worse, the success of the plot to amend the Constitution to lift the term limits of the one sitting in Malacanang will ensure not only perpetuation of power of one family but the rape of democracy that this administration has unleashed on the nation. That I cannot allow to happen. It's all about him. No? I will continue to speak even if my own life is at stake. I do not like the way oppressed Filipinos are being treated now. They are oppressed and have no one to turn to. Sino ang oppressed? Meron ba? Di sana kung may oppressed, nagsalita ng Makabayan Black. Nagsalita ng mga progressive group. May ino-oppress ba? Wala naman. Sino ang nang-o-oppress? Kayo. Sino ang nang-o-oppress? Yung amo nyong China. Yun po yung aking opinion. At the same time, plot to amend the Constitution para lang daw ma-extend yung power ng Pangulo. Siya ang palaging Pangulo. Hoy, gonggong. Tingnan nyo po sa GMA News Online. Ito, matagal na to. Hindi kasi nila naintindihan eh. Mga bobo eh. February 8 balita ng GMA News Online. Nung nagsalita ang Pangulo sa anibersaryo ng Konstitusyon. Ayan, sabi ng Pangulo, Marcos on Chacha. Just economic provisions, nothing more. Nakapagsulat kayo ng English ninyo. Ay ikaw, Digon. Kung sino man yung writer mo, ang galing bobo. Matalinong bobo. Nasulat nyo sa English yon. Alam nyo umintindi ng English. Alam mo magbasa ng English. Eto, alam mong basahin. Alam mo bang intindihin? Just economic provisions. Nothing more. Sa Tagalog, economic provisions lang. Wala nang iba. Walang dagdag. Walang bawas. Ano ang aamendahan sa economic provisions? Section 12, Section 14, Section 16. Alamin nyo lang yun kung ano yan. Ito ang sabi niya, yung observation ng Constitution Day. Quote, I want to make it clear. The administration's position in introducing reforms to our Constitution extends to economic matters alone, or those strategically aimed at boosting our
our country's economy. Nothing more. Tama, mali. In any event, this administration is going to continue to push hard to attract more foreign investment to significantly help us achieve our ambition of upper middle class income status by 2025. Kung babasahin niyo po dito, sa kabuuan nito, walang sinabing term limits. Walang inaambisyon ang PBBM na mag-stay sa power unless the people, not the lawmakers, really wants to do it. Pero wala eh. Di ba? Wala ni isang binanggit dito ang Pangulo. Ha? Ang gusto niya na sa darating na 2025, yung ambisyon na magkaroon naman tayo ng yung mga nasa lower maging upper middle class income status. Pero yung sinasabi ni Digong, ang insinuation niya naman niya ay magtuloy-tuloy sa power ang Pangulo at patuloy na gahasain ang demokrasya. Ikaw yun, Digong. Ginahasa mo ang Pilipinas dahil sa iyong pakikipagsundo sa Communist Party ng China. Nagbow daw ka kay Xi Jinping. Nang dahil sa pagbow down mo, maraming kababayan nating taga Zambales at Norte ang nahihirapang makapangisda sa Scarborough Shoal. Nang dahil sa kasinungalingan mo, nang dahil sa pagiging duwag mo, na sinasabi mong magje-jet ski ka, tatayo mo ang flag, pero noong October 2016, months after you were sworn in, nagbalita ka sa amo mong China. Diba? Hindi mo inimplement, ipinaglaban ang 2016 arbitral ruling. Bagkos ang sabi mo, pupunitin mo pa yan. Papel lang yan. So therefore, sino ang duwag? Ikaw. Matapang ka lang sa bunganga. Pero ginago mo kami. Sabihan mo kaming istupido ang mga Pilipinong naniwala sa mga sinabi mo. Oh, nagpaka-istupido nga kami. Pero ngayon, gising naman kami, hindi tulad ng iba. Na patuloy na nagiging istupido. Dahil lang sa ikaw ay isang malademonyo. No? Nagoyo mo sila. Ano bang pinakain mo sa kanila? Nilaplap mo ba ang mga bunganga ng mga yan at nilagyan mo ng aatiban? Hindi na daw niya mapapayagan. Gago ka pala eh. Bakit mo sisisihin ng Pangulo dito sa ganitong mga term limit? Pinakita ko ebidensya sa inyo. Ang gusto lang ng Pangulo, economic provisions, nothing more. Pero sino ang nagsusulong ng term limit? GMA News Online. Mga kababayan. Eto, mga kababayan, no? Philstar Global. December 14, 2023. Nauna to. Bago sinabi ng Pangulo yun. Sino ang nagsusulong nito? Charter change to double Senate seats. Leap term limits proposed. Sino? Yung resolution of both houses number 5 noon ni Robin. Yan o. Robin Padilla. Diba? Tapos sisisihin mo, ibabaling mo yung ginagawa ng tuta mong si Robin sa Senado kay Pangulong Bongbong Marcos. Saan ang loyalty nitong si Robin Padilla? Si Mr. Wonderful Tonight. Di ba kay Digong? Tapos isisisi kay Pangulong Bongbong Marcos, siya daw ang may gusto na amyendahan ng konstitusyon para sa term limits, forever siya sa pwesto. Di ba? Oh, kung maniniwala lang kay Digong, tanga kayo. Hindi kayo nagsasaliksik. Ginagago kayo ni Digong. O ayan o, namnamin ninyo ang katangahan niya, ang kasinungalingan niya. Na yung mismong kakampi niya, yung mismong pinatakbo niya sa Senado,
ang gustong magkaroon ng charter change to double Senate seats, lip term limits propose. Lip term limits. Ibig sabihin, yung RBH 5 niya, pag maaprubahan yan, ay, term limits, wala na. Diba? Mokong pala si Digong eh. Tapos sasabihin niya, si Pangulong Bongbong Marcos ang may ambisyon. Wag kami. Wag mo kaming gaguhin, Digong, dahil kami nagsasaliksik. Hindi tulad nung mga bulag mong followers na tango lang ng tango sa'yo. No? Matatalino naman, pero mga bobo. Di ba? Yan, pinapatunayan lang natin. Tapos dito, yung Iowa City Mayor for 22 years. So what the fuck I care? Kung mayor ka o whatever ka, dati kang presidente. May mga transparency, accountability, at sa kanya, peace and security in our country. You're right. Transparency? Hindi mo nga masabi kung anong ginawa nyo ni Xi Jinping eh. Accountability? Really? May accountability? Takot na takot ka ngayon sa ICC? Hindi nyo nga maamin na sinaula-ula tayo ng mga tsekwa? Pogos. Anong nangyari sa Pogos? Na-discover. Ang sabi niya, Pogos, safe yan. Ngayon ang nangyari. Sinungaling talaga. No? Isa ring professional liar si Gago. Tapos meron daw peace and security sa ating bansa. Ano yung EJK? Diba? Security? Sige, pagbigyan natin. Dahil natakot eh. Pagbigyan na natin sa security. May peace? Ay, nako. It is a sad day for democracy. Our second thought, this is a challenge for us to prove that we deserve this democracy. Ang tanong ko ba, wala bang demokrasya sa bansa ngayon? Tanungin natin, ordinaryong mamayan, kayo dyan sa Pilipinas, sinusupil ba ang kalapatan ninyo? Ang kalayaan ninyong mamahayag? Patay na ba ang demokrasya sa bansa? Nakita nyo bang nagsusumigaw yung mga makabayang black? Yung mga anak bayan? Yung grupo nila Renato Reyes, nila Colmenares, nila, sino ba yun? Yung dating congressman? Sino ba yun? Kalimutan ko na mga kababayan. No? Basta yung mga ganong grupo, nakita nyo ba? Nagpo-protesta ba sila araw-araw? Nag-ano lang naman yan kung merong mga Labor Day. Di ba? Kakaunti na nga ngayon ng mga nagpo-protesta. Tapos sasabihin mo, walang demokrasya? You deserve democracy? Gago pala kayo. Kung pinusupil ang demokrasya ninyo, matagal na kayong pinaguhuli dahil sa inyong mga seditionist remarks. Mga gunggong. Yung sa dulo nag-apologize ka. Mag-apologize ka sa majority ng Pilipino kasi hindi nyo kayang makipag-isa sa sambayanang Pilipino. Kasi ang gusto nyo, kayo ang umupo sa power. Diba? Kayo ang greedy. Bakit nung time ninyo? Diba? Ikaw nga nagsusulong napalitan yung yung form of government nung time mo Baka hindi lang yun ang mapalitan. Buti na lang, di natuloy. Walang nangyari. Di ba? Pasalamat na lang sa mga senador. Tapos ngayon, ngaw-ngaw ka. Gunggong pala kayo di ba? Ang dami nyo ngang dyan, EJ case. Tapos sinusupil nyo yung karapatan ng mga tao, lalo na yung mga political rivals ninyo. Ito lang natuklasan, no? Si Laila de Lima, si Trillanes, pinariribok nyo yung amnesty. Buti na lang, kinatigan ng Korte Suprema. At ang mahigit na katarantaduhan ninyo, binenta nyo ang Pilipinas sa mga tsekwa. Diba? Dami ngayon natatagpuan dyan, no? Yun nga sa isang comment section natin, dyan sa Pampanga. Sino ba yung nagsabi sa akin? Yung follower natin from UK. Hindi ko nasasabihin. Sinabi daw nung kapatid niya sa Pilipinas, sa Pampanga, ang daming tsekwa. All over the Philippines na po sila kasi ano ang sabi ni Digong? Kung gusto nyo gawin nyo na lang kaming probinsya ninyo. Mayaman man kayo. Dami kwarta. Doon pa lang sa mga words na yun mga kababayan No? Alam nyo naman yan, nagjo-joke lang. Pero
totohanin niya. Ano nangyari? Pogo dito, pogo doon. Tingnan nyo si Alice Gu. Meron pa sa Camarines Norte. Tingnan nyo dyan sa Norte. Oh, ano? Digong, yung mga kasalaulaan ng mga Tsekwa sa Pogo. Biruin mo yan. Oh, lumabas lahat eh. Kaya ngayon, iniimbestagahan na ni Risa Hontiveros, sana wag mo naman i-close door yung next hearing. Lugi naman kami. Tapos, sa lower house, iniimbestigahan na rin yung EJ case niya. Oh, kaya ngayon, ikot ang tumbong nila, minamadali nilang pabagsakin ang Pangulo. Pero hindi mangyayari. Impeachment, hindi mangyayari. Dahil ang lower house, panig sa Pangulo. Oh, ang AFP police, sinasabihan yan. No? Ni DND Secretary at ni DILG. Oh, ang ganda ng ginagawa ng administrasyong ito. Pero itong mga kampo ni Prime Minister ni Baal, sadyang mga demonyo talaga. Mga lahi ni Judas Iscariot. Oh, di ba? Ang ganda nga po nung komento dito ni Sir Benji. O kung gusto nyo, kayo na lang po ang magbasa kasi kanya tong opinion na ito. Pero parang nagkakatugma naman kami. No? Ganyan po. Bakit nyo isisisi kay Pangulo ang mga na-cancel ninyong rally? No? Bakit nyo i-cancel kung maisog naman kayo? Matapang naman kayo? Sungin ninyo! At the first place, bakit pa sa Tacloban? Maraming gagamit ng eroplano. Ang sinasabi nyo, 1,000 ang airfare. Tapos, kung magta-travel naman kayo by land o by water, ganun pa rin. Pag sa daanan, gagastos kayo ng gas. Ganun din pag gagamit kayo ng ports, sa seaports, gastos pa rin. Kung itigin nyo na lang yan, ipandagdag nyo lang sa kakainin ninyo o gastusin ninyo yung gagastusin nyo dyan sa pag-attend ninyo dyan sa rally. Di ba? Wala ba kayong, you don't have anything better to do in your life? Di ba? Imbis na mag-contribute kayo sa ating bansa, sa ikagaganda nito, hindi. Sinisira nyo, yung patuloy nyong dinidivide. Divider kayo. You're not unifier. You are dividing the people because of your selfish ambition. At ang ambisyon na yan ay ambisyon din ng mga Tsekwa na amo ni Digong na nandun sa China na ngayon ay naghahari-harian sa ating West Philippine Sea. Lalong-lalo na dyan sa Scarborough. Grabe yun. Sinisira na ang kalikasan natin pero itong mga gunggong na ito patuloy pa rin inaadvokasya ang ng China. Yan, tiyak yan. Sabi nga ulitin ko, the powers that be. Yun. Tsekwa yun. Nagpapaikot dyan. Ang tanong dyan, saan galing mga pondo niyan? Biro nyo, pinapakita nila yung mga presyo ng airfare. 20,000 daw. Magkano yun? Kung saan ka man manggagaling to Tacloban, 20,000? That's about $400. Walang ganyan. Ano yung business class? Dito nga, San Diego to Sacramento, meron lang $78 eh. Di ba? Meron po yun sa Southwest. Hindi naman siguro yan peak day eh. Di ba? 20,000 pesos, $400. Grabe naman yan. Kung totoo man yan mga kababayan. Visit. Di ba? Ako nga ulitin ko, Sacramento, San Diego, Lindbergh Field to Sacramento Airport. Ang ganda ng Sacramento Airport, mga kababayan. Biruin nyo, $78. Yung wanna get away lang. Ngayon, 3 pagpipilian mo. Ang pinakamahal na doon, siguro may 350. Hindi abot ng 20,000 yun. Pero mahal na yun. Una ka na sa linya na. Diba? May 20,000 pala kayo o kung magkano man yung amount na pambili ng ticket ninyo, panggastos ninyo kasi hindi lang ticket ang bibili ninyo. Siyempre kakain kayo, baka magho-hotel pa kayo. Pagbabiyahe naman kayo through lupa, kotse, sasakyan, gagastos kayo ng gas, gagastos pa rin kayo ng mga miscellaneous ninyo. Pag ports naman, mga barko, ganun pa rin. Di ba?
Oh, so it's just a waste. Kung yung pera ninyo, gamitin nyo pang araw-araw na pangtusto sa pamilya nyo, tapos para hindi kayo magre-reklamo sa taas ng presyo ng bilihin. Wala kayong pambili ng bigas. Ang mahal naman ng bigas. 80 pesos, 70 pesos. Nasaan na yung 20 ni Bongbong? Pero pagdating ng Maisog Rally, dito, sa Davao, nasa Luzon ka, punta ka? Ganun? Mag-i-airfare ka? Ganun? Ay, hindi, babiyahin ko. Magro-rore ako. Yung roro pala, roro. Ganito. Pagod yun. Di ba? Kaya nga, mga kababayan, yung mga followers na itong mga Duterte na ito ay mga bobo, mga tanga at bulag. Kulto kasi, kulto. Wala na silang iba pang pag-iisip. Ang utak nila, walang laman. Di ba? Kaya nga tulad nung sinasabi ko sa kanila, yung utak nila on the right side o on the left side, nothing is right. On the right side, nothing is left. Walang tama dito, walang natira dito. Anong laman? Ano laman? Hangin. Wala eh. Kaya, sunod-sunuran sila. Sasabihin ni Digong, magmura tayo. Mga PI kayo. Amen. Ganon. Ako lang ang magaling. Amen. Ganon. Magsihubad na kayo. Amen. Kiboloy, pasok, Palmolive. Amen. Ganon eh. Wala silang ibang bukang bibig kundi Amen. Tapos sabihin, okay, humayo kayo at manira kayo, siraan nyo si Bongbong, si Liza, si Martin. Amen. Hindi man na nagtanong, ano po ang mapapala namin dyan? Wala eh. Kulto. Ganun ang kulto. Ha? Puro amen na lang. Naniniwala na lang sa bawat salita na lalabas sa bibig ng kanilang amo. Hindi na magsasaliksik. Puro kawalang hiyaan, misinformation, disinformation, at malinformation ang lalabas. Tapos, yung ginagawa nila, ibabaling nila, i-reverse nila, no? Doon sa mga followers ng gobyernong ito, na mga bayaran daw, mga fake news, ganito daw, sila ang may gawa niyan, pero walang mailabas na pruweba. Kasi nga gawain nila eh. Magpakalat ng malinformation. At the same time, misinformation at disinformation. Kasi bakit? Yan ang buhay nila eh. Kung baga mamamatay sila nang hindi nakakapagsalita, nakakapaglabas ng mga fake news at paninira. Yun lang po, yan si Digong oh. Ayaw na lang niyang manahimik para daw sa demokrasya, para sa transparency, accountability, and ano pa ba? Ano sinasabi niya? 3 yun eh. And peace and security. Sabihin mo yan sa sarili mo. Okay, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.